Sa labas ng Oregon, itinigil ni Bill ang kanyang sasakyan at pinalitan ang kanyang damit para sunugin ang mga iyon. Habang naalala ang lahat ng karahasang pinagdaanan niya, nagsimula ito 2 araw na ang nakalipas. Si Bill ay isang 23 taong gulang na lalaki na naninirahan kasama ang kanyang masisipag na mga magulang. Siya ay nasa patuloy na estado ng galit at pagkabigo na dulot ng kanya obsessive consumption ng depressive. Balita tungkol sa estado ng mundo at mga video mula sa edgy influencer. Upang mawala ang pagkabigo na ito, sumuntok si Bill ng isang bag, nagbubuhat ng mga timbang o naglalaro ng darts sa kanyang silid. Kapag nasa harap siya ng parents niya, nagpapanggap si Bill na chill dude. Isang umaga, naging mahirap ang mga bagay nang ipaalam ito ng mga magulang ni Bill oras na para umalis siya ng bahay. Napapikit si Bill habang binubuhos ang juice na ipinapaalala sa kanyang mga magulang na ang deal binubuo siya ng paninirahan sa kanila hanggang sa magkaroon siya ng sapat na naipon na pera para sa kanyang post-education. Dahil gusto niyang gawin ito ng mag-isa, itinuro ng kanyang ama ang ilan sa ang pera na yon ay maaaring mapunta sa upa at inakusahan siya ni Bill ng pagkakasala. Ang isang pagtatalo ay naganap, ngunit ang mga magulang ay kailangang umalis para sa trabaho. Kaya sila sabihin kay Bill na tutulungan nila siya sa loob ng ilang taon, ngunit sila pa rin gustong pag-usapan ng maayos ang bagay sa hapunan mamaya. Pagkatapos, nagmamaneho si Bill sa downtown at pumunta sa isang coffee shop kung saan siya nag-order ng double espresso macchiato na may dagdag na foam. Tinapos ng barista ang mabilis na mag-order, ngunit nabigo si Bill sa kanyang nakikita. Inangkin ito ay hindi macchiato dahil wala itong foam. Nagkaroon ng pagtatalo at ibinalik ni Bill ang kape habang hinihingi ang kanya ibalik ang pera. Ngunit ang barista ay nag-iisip na siya ay isang tulala at tumangging ibalik ang pera. Bumaba si Bill para bumalik pagkalipas ng 1 segundo at kumuha ng ilang gamit mula sa counter bago umalis muli. Kaya ginagamit ng barista ang pagkakataon para maghagis ng rolyo sa kanyang ulo. Makalipas ang ilang sandali, si Bill ay nasa trabaho sa isang garahe na nag-aayos ng isang van. Biglang sumulpot ang kanyang amo at sinabing tapos na ang kanyang tanghalian. Kaya siya dapat ay nagtatrabaho sa mga kotse sa halip na mag-aksaya ng oras sa van. Hiniling sa kanya ni Bill na tratuhin ng mabuti ang kanyang pinakamahusay na manggagawa at humiling ng pagtaas. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang amo walang pagpipilian si Bill kundi ang magtrabaho kasama ang mga sasakyan. Ngunit umalis muna siya misteryosong bag sa loob ng van. Pagkatapos ng trabaho, nakilala ni Bill ang kanyang nag-iisang kaibigan na si Evan, isang rebelding influencer na gumagawa ng mga video tungkol sa pagsalungat sa mga pamantayan ng lipunan at pagrereklamo tungkol sa sistema. Binigyan ni Evan si Bill ng 2 pakete at hiniling sa kanya na ihinto ang pagpapadala ng mga bagay sa kanya bahay dahil ayaw ng kanyang ama. Nais din niyang malaman kung ano ang nasa mga pakete. Ngunit sinabi lang ni Bill na ito ay isang sorpresa. Pagkatapos ay nagpasya si Bill na kumakagat sila sa kulungan ng manok, bagaman hindi aprobahan ni Evan ang kumpanya dahil naniniwala siya sa hayop karapatan at umorder ng salad. Kapag mayroon na silang pagkain, kumakain ang mga lalaki, habang pinag-uusapan ang kanilang pagkain paparating na laro ng paintball, at naantala kapag dumaan ang empleyado para kunin ang tray, hindi sinasadyang natapon niya ang kanilang mga pagkain sa kanila, at sa una tumatawa ang mga lalaki. Ngunit habang naglilinis siya, humihingi sila ng tawad at ang kanilang ibalik ang pera. Sinabi ng empleyado na gagawin niya muli ang kanilang mga order, ngunit hindi niya maibabalik ang pera, dahilan upang hiningi ni Bill ang manager hanggang sa mapatahimik siya ni Evan. Pagkarating ng kanilang bagong order, kumakain sila habang pinapanood ang mga tao sa kalye, na nagbibigay inspirasyon sa isang rant mula kay Evan tungkol sa higit sa populasyon, ang pagkasira ng likas na yaman, kontaminasyon, at mga tao pagkahumaling sa pera. Sumagot si Bill na masyadong pessimistic si Evan at puro kausap. Siya walang aksyon nang maglaon. Sa pag-uwi ni Bill, hinihintay siya ng kanyang mga magulang seryosong usapan. Medyo galit sila dahil hindi pa tumatawag si Bill at nakakamiss ng dinner. So humingi siya ng tawad at nangako na mag-uusap sila sa umaga dahil magkakaroon siya ng kapanapanabik na balita. Pagkatapos, pumunta si Bill sa kanyang silid kung saan nagbabasa siya ng mga libro at mga magasin na may kaugnayan sa mga problema ng daigdig habang naririnig ang mga balita sa radyo na nagsasalita din tungkol sa karahasan. Bill ay patuloy na naglalarawan sa lahat ng mga krimen sa kanyang ulo at sa huli, iniiwan ang pagbabasa upang buksan ang kanyang mga pakete. Sa halip, ito ay lumiliko out. Siya ay nag-order ng isang buong bulletproof armor at siya nagsisimula itong pagsama-samahin habang
Nakikinig sa pinakabagong video ni Evan, kung saan pinag-uusapan niya ang mundo na nangangailangan ng mga tao na talagang manindigan at maniwala sa aksyon. Pinagtatawanan siya ni Bill, tinatawag siya mahalaga. Matapos tapusin ang paggawa sa armor at ilang mga wire, nagpiprint din ang Bill isang bungkus ng peking pera. Susunod, kinukunan niya ang sarili niyang video. Pinagtatawanan pa rin si Evan, iniisip na ang mga tao ay pantay-pantay at walang ginagawa. Kinaumagahan, mas nag-ehersisyo si Bill kaysa dati. Bago sumama sa kanyang mga magulang sa almusal, biglang ipinaalam ni Bill sa araw na iyon ay magiging aktibo siya. Inalis niya ang araw sa trabaho para manatili siya sa bahay at makapag-fill out mga aplikasyon sa kolehiyo, umaasang makapag-aral ng mechanical engineering. Ang mga magulang ay nabigla sa marinig ito, ngunit napaka-proud at palabas malaking suporta sa desisyon ng kanilang anak. Pagkatapos, tinitipon ni Bill ang kanyang mga gamit habang ipinapakita ang mga sulyap sa kanyang video, kung saan sinabi niya na hindi tulad ni Evan, gagawa siya ng aksyon. Kasama sa kanyang mga bagay hindi lamang ang baluti, kundi pati na rin ang maraming mga armas na iyon. Nagsasama-sama si Bill ng madali. Kapag tapos na siya, mukha siyang ahente ng SWAT team at wala siyang maitutulong. Hinahangaan ang sarili sa salamin habang tumatakbo ang isip lahat ng nakakakilabot na balita. Sa talumpati ni Evan, inihayag din na ang kanyang video ay nagpapakita ng sinabi ni Bill Balance ay nilikha sa pamamagitan ng kaligtasan ng buhay ng fittest, kaya papatayin niya ang bawat tao na gumagamit ng mga resources. Ngunit ang kanilang pag-iral ay hindi kapaki-pakinabang para sa lipunan, tulad ng mga pasyente ng kanser. Pagkatapos ay umalis si Bill sakay ng kanyang sasakyan, ngunit huminto siya sa gitna ng daan patungo sa magpalit sa ibang sasakyan na walang plaka. Habang nagmamaneho siya, patuloy na inaalala ni Bill ang lahat ng ginawa ng kanyang mga magulang, at ang balita ay sinabi sa kanya na nagpapanatili sa kanya motivated. Sa bandang huli, nakarating siya sa gitna ng bayan, kung saan makikita niya nakaparada sa malapit ang van na pinagtatrabahuan niya. Gamit ang isang wireless device, pinaandar niya ang van, halos matamaan mga tao at iba pang mga sasakyan sa proseso. Iginya niya ang van patungo sa istasyon ng pulis, at nabangga ito ang gusali, sinisira ang reception, at nasaktan ang ilang opisyal. Sinuri ng mga pulis na nakatayo pa ang likod ng van at sila ay gulat na makita ang isang bomba na agad na pinasabog ni Bill, na naging sanhi ng sumabog ang buong istasyon. Ito ay magpapanatiling abala sa mga pulis ng ilang sandali, at maaaring magpatuloy si Bill kanyang plano. Susunod, itinigil ni Bill ang sasakyan sa isang abalang abenida at lumabas para mag-shoot sa isang driver. Dahilan para mabangga sila. Pagkatapos ay nagsimula siyang bumaril sa mga random na tao sa kalye, na nagiging sanhi malaking kaguluhan, habang ang lahat ay nagsisigawan at tumatakbo palayo. Nagsisimulang tumunog ang mga alarma ng kotse at tindahan sa buong lugar habang nagpapatuloy si Bill. Pumatay ng mga tao at sa huli ay dumating ang dalawang pulis. Pigilan mo siya. Gayunpaman, ang kanilang mga bala ay walang magagawa sa baluti at pumapatay si Bill sila rin. Pagkatapos, bumalik siya sa Main Avenue para ipagpatuloy ang pagbaril sa mga tao ng walang awa. Humihinto lamang kung kailangan niyang mag-reload. Tinanong pa niya ang isang babae kung natatakot ba siya. Bago siya patayin din, nagpatuloy ang massacre sa loob ng ilang minuto, at pagkatapos ay nangyari na si Bill nagsimula na ring pumasok sa mga tindahan. Matapos patayin ang lahat sa isang kainan, pumunta siya sa cave kasama ang barista na sinabihan siya at humihingi ng parehong order. Hindi siya nakilala ng barista at inihahanda ang order. Ngunit si Bill nagagalit dahil kulang sa foam. Muli, binibigyan niya ng pagkakataon ang barista na tumakbo habang nagsisimula siyang magbilang, at kung kailan umabot siya ng 5, pinapatay niya ang barista sa labas. Susunod, pumasok si Bill sa isang beauty salon at nag-shoot sa hangin bilang isang babala bago i-corner ang lahat ng empleyado at kliyente sa dingding. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang helmet at kumuha ng tubig na nagpapaliwanag ng baluti ay napakainit. Umupo din siya para magpahinga at sinimulang pagtawanan ang mga biktima parang takot na takot. Ang ilan sa mga kababaihan ay humihingi ng awa at binanggit ang kanilang mga pamilya, kaya Bill sabi niya na susuka siya at umalis ng shop nang walang pinapatay. Gayunpaman, bumalik siya pagkaraan ng 2 segundo upang i-corner ang mga tao sa salon muli at sabay-sabay silang binaril dahil nakita nila ang kanyang mukha. Bill, ang susunod na hinto ay ang bingo, kung saan ang isang grupo ng mga matatanda ay masyadong abala naglalaro para pansinin siya. Nagpasya siyang kumuha ng pagkain at napansin ng clerk na ito na baliw siya,
kaya hindi niya siya sinisingil para dito. Umupo si Bill sa isang mesa sa gitna ng mga matatanda at kinagat siya sandwich. Ngunit ayaw niya sa lasa nito. Ramdam ang kanyang galit na kumukulo. Lumapit si Bill sa tumatawag at ninakaw ang pinakabagong numero habang tinatawag niya ito para sa lahat. Ngunit walang nagre-react maliban para sa tumatawag. Namagalang na humihiling sa kanya na ibalik ang numero. Napagtanto ni Bill na ang mga taong ito ay hindi nangangailangan ng kanyang tulong dahil sila ay halos patay na at umalis na. Pagkatapos, nagmaneho si Bill sa lokal na bangko habang nakikinig sa radyo na sumasaklaw na sa lahat ng kanyang mga krimen kapag nakarating na siya sa bangko. Nagpark siya ng kakilakilabot at agad na bumukas putukan ang paparating na gwardiya bago pumasok sa loob. Habang ginagawa niya ang lahat tumalikod sa mga alarma, biglang tumalon sa kanya ang isang empleyado mula sa likod at pinadapa siya. Ngunit mabilis siyang dinaig ni Bill at pinatay siya ng kutsilyo. Nagsimulang magpanik ang mga tao, kaya binaril sila ni Bill bago magtanong ang manager para buksan ang safe. Habang hinahanap ng manager ang susi, ginagawang walang laman ng Bill ang isang empleyado ang rehistro sa isang bag. Susunod, ang manager ay nagpapanggap na hindi niya alam ang password ng safe, kaya si Bill ay nagsimulang makipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng salit-salit, pag-unawa at pag-insulto hanggang sa tuluyang mabuksan ito ng lalaki. Kapag ang lahat ng pera ay nasa bag, si Bill ay nagmamadaling bumalik sa kanyang sasakyan. Inilalagay ang bag na may totoong pera sa baul at inilabas ang bag na may kasama ang mga pekeng perang papel na kanyang inilimbag. Pagkatapos ay gumagawa siya ng palabas sa pagsunog ng pera habang sumisigaw walang kwenta ang pera. Pagkaalis ni Bill sa kanyang sasakyan, lumabas ang manager ng bangko at nakita ang nagsunog ng pera, kaya tinawag niya ang sheriff. Samantala, patuloy na nagmamaneho si Bill habang nakikinig sa mga mamamahayag pag-usapan ang lahat ng kanyang mga krimen. Gamit ang radyo, nahuhuli niya ang dalas ng pulis at nalaman niya na sila hinahanap siya, ang mga pulis na ito, habang papunta sa bayan sa pamamagitan ng sangang daan. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Bill ng isang tawag sa telepono mula sa kanyang ina, kaya mabilis siya nagsisinungaling at sinabing hindi siya lumabas ng bahay. Habang nagkukunwaring walang alam tungkol sa mga pangyayari sa bayan, ilang sandali pa, huminto si Bill sa kulungan ng manok at pinatay ang empleyado na natapon ang kanilang mga pagkain kahapon. Sa sandaling iyon, tinawag siya ni Evan at pinagalitan siya dahil sa pagiging huli mula noon naglalaro daw sila ng paintball sa kakahuyan. Ngayon sinabi ni Bill na siya ay tumatakbo at malapit na siyang makarating doon. Sa kanyang pagpunta sa kagubatan, huminto si Bill sa crossroad at nagtanim ng isang malaking bomba sa likod ng welcome scene bago bumalik sa kanyang sasakyan para maghintay. Tawag ulit sa kanya ni Evan dahil pagod na siyang maghintay, pero si Bill kumbinsihin siyang maghintay pa sa kanya ng 10 minuto. Kahit na sabihing maghihintay siya, patayin siya kung hindi. Nang sa wakas ay nagpakita ang mga pulis sa dalawang sasakyan. Pinasabog ng Bill ang bomba at ang pagsabog ay tumama sa isa sa mga kotse, kaya na-flip nito ang kotse. Naiwasan ng sheriff ang pagsabog at nang makita sila ni Bill pagdating, agad siyang bumaba sa kanyang sasakyan na nag-trigger ng paghabol sa daan. Nagpalitan din sila ng ilang mga putok, ngunit nakakaligtaan silang lahat, kaya pinabangga ng sheriff ang driver ng kotse ni Bill. Ngunit nabangga niya sila pabalik at sapat na iyon para mapabilis niya. Naiwan sila ilang sandali pa. Nang sa wakas ay naabutan ng sheriff at ng kanyang mga opisyal. Bill, iniwan na niya ang sasakyan na may hawak na bag ng pera, ibinigay niya sa likod ng isang bakod at binabalaan ang mga opisyal na huwag sumunod sa kanya. Ngunit kapag ginawa pa rin ito ng mga pulis at nagpaputok, gumagamit si Bill ng detonator para pasabugin ang sasakyan niya bago tumakbo palayo. Ang dalawang kinatawan ay namatay, ngunit ang sheriff ay mabuti at nagpapatuloy na pumasok ang kagubatan upang hanapin si Bill. Ilang sandali lang ang kailangan niya para mawala, at kapag naabala siya, lumitaw si Bill sa likod niya at sinaksak siya. Sinubukan siyang barilin ni Bill, ngunit itinulak lang siya ni Bill bago umalis. Mamatay siya sa dugo. Pagkatapos, nagmamadali si Bill na sa wakas ay makilala si Evan at ipinakita sa kanya ang bag na puno ng pera. Habang si Evan ay ginulo, si Bill gumagamit ng stun gun para itumba siya. Pagkatapos ay naglagay siya ng baril sa kamay ni Evan. Sa pamamagitan ng paggabay nito sa tamang lugar, binaril at pinapatay ni Bill si Evan, na ginagawa parang siya na mismo ang nagtanggal para maging martir, na gusto niyang maging martir. Pagkatapos ilagay ang kanyang baluti kay Evan, si Bill ay nagmaneho palayo hanggang sa maabot niya ang isang ligtas na lugar kung saan maaari siyang magpalit ng malinis na damit at sunugin ang lahat. Katibayan na bumabalik sa simula.
Pagkatapos ay nagsuot siya ng malinis na damit at umuwi, kung saan siya nagpapahinga sa sopa at nanonood ng balita. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang mga magulang at iniisip na nandito siya buong araw. Ang reporter sa TV ay nag-anunsyo na natagpuan ng pulisya si Evan at kinumpirma siya ang nasa likod ng masaker. Kaya sinabi ni Bill sa kanyang mga magulang na si Evan lang ang kanyang kaibigan, nakaramdam ng sama ng loob para sa kanilang anak. Nagpasya silang huwag magtanong sa kanya tungkol sa mga aplikasyon sa kolehiyo at magkayakap. Pagkatapos matulog si Bill, sumang-ayon ang mga magulang na kailangan nilang ipadala si Bill sa isang psychologist dahil nilalagay niya ang kanyang kalungkutan sa kanyang kwarto. Sinimulan ni Bill na ipak ang lahat ng pera sa isang maleta, habang nakikita sa TV na ang ama ni Evan ay hinuhuli. Dati ang lalaki ay daga, ang kritikal na nagprotesta sa ay palaging anti-gobyerno, kaya sila pinaghihinalaan niya na siya ang nasa likod ng mga aksyon ni Evan. Sa screen, sumisigaw ang tatay ni Evan, ginawa ni Bill ang lahat ng ito, ngunit walang naniniwala sa kanya, kaya tumakas si Bill sa kanyang tahanan ng wala. 2 taon pagkatapos ng masaker, lumalabas online ang video ni Bill. Ipinaliwanag niya na walang pagkakataon na mabuhay at nagsimulang magranting tungkol sa ang pangangailangang pumatay ng mga tao upang makatipid ng mga likas na yaman na sinasabing gagawin niya kontrol ng populasyon para sa kapakanan ng sangkatauhan.